Yusek, since the rally in EDSA is still ongoing, may we know what were the considerations of the president when he decided to push through with his visit to Canada? Naniniwala po kasi, muli, naniniwala po ang Pangulo sa liderato ng INC na sila ay nagkaroon ng rally o sinasabing protesta para itaguyod ang transparency, accountability, at hindi po iyan isasabaliwala ng Pangulo dahil yan din po ang nais ng Pangulo. Kaya nga po siya nagpapaimbestiga dahil kanya pong pinapaigting ang transparency at accountability. So kung ito po ang nais ng INC, matagal na po itong ginagawa ng Pangulo. Pero ang patungkol po siguro kay Senator Marcoleta ay hindi po makakatugon ang Pangulo patungkol dyan. Dahil iba pong usapin yan at ang kaso naman o ang reklamo na iniharap sa kanya ay hindi na po hawak ng ehekutibo. Hawak po ito ng ombudsman. So the president does not see any reason to cancel his trip? Kasi matagal na rin po itong nakaschedule at kailangan din po niya magtrabaho. Hindi po kasi siya pwedeng pahintuin lamang na mga bulong-bulungan na merong lulusob sa Malacanang, na merong gagawa ng destabilization. Hindi po magpapahinto ang Pangulo sa kanyang pagtatrabaho para sa taumbayan. Pero iginagalang natin ang liderato ng INC at hindi tayo naniniwala na sila ang magiging nasa likod ng destabilization. And ma'am, what are the gains that we expect to get from the visit of the president? Unang-una po, ang pagbisita po ng Pangulo sa Canada ay para mas paigtingin pa ang magandang relasyon. May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture, and the arts. Nakatakda rin ang dumalo ang Pangulo sa iba't ibang business meetings at private sector engagement, partikular sa pakikipagpulong ng Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT, and business process management, telecommunications, nuclear energy, and financial services.